Kung gustong matumbok ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal, si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin ang dapat imbestigahan. Yan ang giit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino nang tanungin sa dahilan ng paghahayag nito ng umano'y pagkakaroon ng communication records sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bersamin kaugnay ng kickback sa budget insertions. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit hanggang ngayon walang isinasagawang investigasyon kay Bersamin sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa flood control corruption scandal ni na dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Kapansin-pansin na bagaman marami nang nagpangalan sa kanya, including Yusek Bernardo, na susi ang papel niya, ugnay between the kickbacks and the President, si Adrian Bersamin ang tumatanggap at nagbibigay nito sa Pangulo directly. No? Susi ang papel niya, pero pansinin natin sa anumang investigasyon, whether sa Blue Ribbon, sa Ombudsman, sa ICI, hindi talaga siya pinapaharap. Dinededma lang siya. Indikasyon ito para sa akin na kailangang imbestigahan talaga siya. No? At mukhang pinoprotektahan. Kaya naman hinamon na rin ni Representative Tino si former Undersecretary Adrian Bersamin na pabulaanan ng umano'y palitan ng text messages niya kay PBBM. Ito ay matapos na igiit ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi ito maaaring imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay o nagtatanggi sa umano'y communication records. Pansinin natin, ilang araw nang nasa balita ang pangalan niya, ngunit kahit isang salita, wala tayong narinig sa kanya. No? Again, hinahamon ko si Yusek Adrian Bersamin, magsalita ka. No? So kung gusto mong i-deny, you're very welcome to deny. Nag-aantay po ang publiko. Basta nakita ko ang nakita ko at tingin ko may kailangan kang ipaliwanag. So please explain to the public. Nauna nang pinabulaanan ng Malacanang ang umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at Bersamin at iginiit na hindi bago ang bigyang intriga ang Pangulo ng mga taong nais siyang mapatalsik sa pwesto. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.